hihimayin natin ang panibagong maniobra ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front. Bagamat naghihingalo na po sila bilang organisasyon, ay hindi pa po lubusang natatapos ang kanilang panggugulo, lalo na sa urban sectors and communities natin, schools included. Makakasama natin maya-maya lang si Lieutenant Colonel Ruby, isa sa magigiting at matitikas na commander ng ating Philippine Army Unit sa 80 Infantry Battalion sa probinsya ng Rizal. At makakasama natin all the way to the program sa araw na ito. It's a Thursday episode, May 30. Mga kababayan, sahod day sa mga manggagawang sasahod sa araw na ito. Si Professor Malo Tiquia ang inaabangan na tagapagtalakay ng mabuting pagtingin sa kalagayang nagaganap sa lipunan at sa ating bansa. Unahin natin sa pagbigay ng kanyang pagbati at pakikipagkaisa sa programang Pilipinas Nating Mahal, si Professor Malo Tiquia. Ma'am, magandang umaga. Welcome back. Maraming salamat at maganda na pinaunlakan yung live ka ngayon sa Pilipinas Nating Mahal. Hi ka Eric, magandang umaga sa inyo, magandang umaga sa tagapakinig at nanonood. Ako'y nagagalak na nandito ako ngayon sa studio sa paanyaya nyo. Ayun. Mga kasama, inaayos po natin ang ating Zoom line connection with Lieutenant Colonel Mark Anthony Ruby sapagkat mahalagang talakayin namin ni Professor Malo Tiquia itong nalalabing component ng communist terrorism sa Pilipinas after 55 years. Bagamat wala na silang kapasidad na pabagsakin pang gobyerno by armed uprising or armed revolution, mayroon pa silang epekto sa buhay ng mga iba't ibang sektor. Para maintindihan natin ito, kasama si Professor Malo Tiquia, atin nang papasukin sa discussion sa Zoom line si Lieutenant Colonel Mark Anthony Ruby, Commanding Officer ng 80th Infantry Battalion, Philippine Army, na nasasakupan niya ang area ng Rizal Province. Colonel Ruby, welcome sa Pilipinas Nating Mahal. Magandang umaga ka, Eric, lalong-lalo na sa iyong tagapakinig at mga nanonood ng iyong programa na Pilipinas Nating Mahal. By the way, congratulations. I've heard na napakaganda ng viewership ng iyong programa. Even before ako mag-appear dito, madaming nag-text sa akin na alam nila yung iyong paanyaya, meaning nakafocus sila sa panonood ng iyong program. Magandang umaga po ulit. Maraming salamat, Colonel Ruby, for your solidarity presence. Kasama natin si Professor Malo Tiquia sa napakahalagang programang ito tungkol sa tatalakayin natin sa Pilipinas Nating Mahal. Colonel Ruby, nauna na pong lumabas ang malisyuso at puno ng discarding propaganda ng mga CPP urban operators and organizations na umaatake sa mabuting ginagawa ng mga sundalo natin dyan sa probinsya ng Rizal. So, mayroon tayong ulat tungkol dito or mayroon tayong ilang natanggap na impormasyon na si Congressman Manuel Professor Malo Tiquia. Ito po ay, ako na mag-identify, Colonel Ruby, to spare you from unnecessary, malicious complaints na naman nagagawin nila. Ako na lang reklamo nila at ang Pilipinas Nating Mahal. Si Raul Manuel kilala ko personally. Nanggaling siya sa Iloilo at marami akong kasama sa CPP, NPA, NDF na nagtuturo, ma'am, na ito'y recruiter ng NPA. In fact, ang isa sa ni-recruit nito nung kabataan pa ay namatay sa Miagao, Iloilo sa isang enkwentro. Si Malvin Cruz, 21 years old. Kilala ko ang pamilya nito. And siya nakiklaim kasama ang Alliance of Communist Teachers na sumira at umatake rin sa kay Vice President Sara Duterte hanggang ngayon kanilang binubulabog ang Department of Education. Kasama ang Anak Bayan, grupo rin ito ng Communist Party na tinayo for urban recruitment ng kabataan. They're claiming na nangre-red tag daw ang 80 Infantry Battalion at tinatakot ninyo ang mga kabataan at mga school sectors or education sectors sa Rizal Province. Please, have your time to explain to the people at makikinig kami ni Professor Malo Tiquia before our interaction. Go ahead, Colonel Ruby. Maraming salamat, ka Eric, sa binigyan mo ko ng time para ma-explain naman yung side ng 80th Infantry Battalion. Actually, ikaw lang yung pinakaunang nag-imbita after that incident. Yeah. So, para maipaliwanag namin ang aming side, so, hear me out, mga around 3 minutes lang. No problem. Take your time. Okay. Remember ka, Eric, nung unang guesting mo sa akin nung February 5, na-discuss natin doon yung
programa ng not just ng ATIB, kundi ng buong 2nd Infantry Division, all about Community Information Awareness and Approach Program. So, babalikan natin November 30 to 2023, after my assumption, nagbigay ng resolution ng Provincial Peace and Order Council about sa pagsuporta nila sa programang ito dahil naniniwala din sila na mahalaga yung programa at responsibilidad ng security sector na ma-inform, maturuan at maging aware ang ating mga kababayan regarding dito sa communist threat na 55 years nang existing sa ating bansa. Okay. So doon sa resolution na yon, hindi lamang ang mga komunidad ang kailangan nating i-inform about, kasama yung mga vulnerable sectors. At isa doon yung mga estudyante bukod sa mga manggagawa at iba pang sektor. So with that resolution, lumapit kami sa DepEd Rizal para pagtulungan itong programa na ma-inform yung ating mga kabataan. Dahil napakahalaga, kung tayo, ang kabataan ay pag-asa ng bayan, ng ating trato, ganun din ang Communist Party of the Philippines, ang kabataan ng kanilang pag-asa para sa kanilang revolusyon. Exactly. So with that, nag-come up tayo ng programa, which is, yun nga, nagkaroon tayo ng programa sa mga senior high school na siyang papasok ng kolehiyo kung saan nangyayari ang recruitment sa colleges. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na yung mga estudyante natin ay nare-recruit. Una, nare-recruit sa school, nakikita natin sa lansangan, and then naging NPA, then eventually namatay sa enkwentro laban sa ating mga kasundaluhan. So, yan ay kaya with that, kailangan nating ma-inform itong ating mga kabataang senior high school para matuto silang mag-spot ng mga red flags or indicators pagpasok nila ng college kung saan ba ay nire-recruit na ng Communist Party of the Philippines. So yan yung objective ng aming programa na kinandak sa ating mga senior high school sa Taytay Rizal. Unfortunately, yun nga naging reaksyon ng ating honorable na congressman. Hindi ko alam kung bakit sila nagre-react sa ganon. Dahil ang pagbibigay ng kaalaman sa ating kabataan ay hindi naman akong naniwalang labag sa anumang batas. So maaaring totoo nga yung sinasabi nila na kapag nasasaktan ng isang tao ay maaray. So Tama. Kapag may sugat at tinamaan, ay talagang makikita mo na magre-react. Very good analogy yan. Colonel Ruby, before natin ipagpapatuloy ang magandang paglalahad ninyo, bibigyan ko ng pagkakataon na mag-interact at magbigay ng kanyang punto de vista at pananaw si Professor Malotiquia sa napakagandang security awareness program na ginagawa ninyo, focusing with emphasis on the youth and student sector sa probinsya ng Rizal sa mga schools and communities. Professor. Thank you, Eric. No? Colonel Ruby, meron akong isang key takeaway na narinig sa iyong sinabi, yung role ng Philippine Army o ng sandatahang lakas ng community relations. Napakahalaga. Alam mo, kaya tumataas. Last year, ang number 1 approval and trust rating was AFP. Correct. Sa pahayag survey. Bakit ganon? Kasi meron kayong ginawang iba sa dati nyong norm ng engagement. At yun ay pagbaba sa komunidad. Hindi kayo ngayon hindi kinatatakutan ang naka-uniforme. Correct. Unlike before, dahil ang nakita sa inyo, parte kayo ng komunidad. So yung sinasabi mong you go out of your way to meet the students, napakahalagang paraan ng community engagement yung ginagawa nila ka Eric. At to a certain degree, kailangan ring i-introduce yung mga kabataan, ano ba talaga ang role ng kasundaluhan? Correct. Hindi yon para takutin, hindi yon para hadlangan, pero para buksan ang isip ng mga mag-aaral na ganito pala ang role ng taong naka-uniforme. Yun. Pwedeng sa murang edad, ay gusto kong maging katulad ni Sir. 'Di ba? So binubuksan mo yung isip at ilinalabas mo siya dun sa classroom setting,
Alam mo ka, Eric, nung ako'y presidente ng Student Universidad Council. de Manila. Yung Oo, bilang pamunuan sa LUC, mismo ng university. ng isang universidad. Isa ako sa nagbalik ng ROTC. Oy, very good. Yung trinatry pa lang nila, paano ba yan gagawin? So sabi ko dito, gawin yung laboratory ang UDM. Tama. Pangalawa, kinumbida ko sila para bang explain sa mga kabataan ano ba ang role namin. Yung universidad na yun nasa Manila. Yes, puga din dati yan. Oo, di ba? ng mga ka-recruitment. Oo, yan. Kaya ako'y natutuwa dahil sa Rizal, alam mo nyo, nanggaling ako dyan sa Bara, sa Tanay, medyo malayo-layo na yung yung iba, lugar na no? yan. Mahirap maintindihan ano ba talaga ang mundo nila na andun lamang sa barangay na yon. Pero the moment na may nakitang dayuhan, hindi ka agad nila kinatatakutan dahil naka-uniforme. Bagkus, nagiging kaibigan. Yun ang napakahalaga. Kasi, how do you win the hearts and mind? You have to go to the community. Exactly.